sa isang masukal na gubat. Dalawang batang babae ang tinangay, binugbog, at walang awang sinakal. Labi ng talikod eh! Makakaligtas kaya ang dalawa sa bingit ng kamatayan? Nung kakain na, pinahanap na siya. Nawawala na siya ng mga 12 na yon. Hindi siya makita. Sino ang suspect sa likod ng malagim na krimen? Chloe, gising ka na? Magandang umaga po, Aling Linda. Nay, pahiram mo muna saglit ng cellphone mo. Ay, nako, itong batang to. Iingatan mo to, ha? Opo, Nay. Talaga. Ito lang naman po kami. Pag tinawag na kaibigan, mabilis pa sa alas 4. Talaga naman. Matalik na magkaibigan ang mga batang itatago namin sa mga pangalang Ana at Chloe. Lagi po silang maglalaro pagkakadating po galing sa school. Sabi na po nila ang mag-TikTok. Pero January 6, nawala ang dalawang bata. Hanggang sa bigla nilang umuwi si Chloe sa bahay ng kanyang lola Estrella na puno ng pasa. Nakita ko na lang po siya tumatakbo, iyak ng iyak. Sugatan at iyak ng iyak ang bata. Bakit ganito yung tsura mo? Halos hindi rin siya makapagsalita dahil sa takot. Noong mga sandaling yun, agad nilang ipinagbigay alam sa ina ni Chloe ang sitwasyon ng anak. Pumunta ka dito, bilis! Sarah! Sarah! Halika. Sama mo ko. Punta tayo kila ante. Halika na. Kabado na po ako, ma'am. Akala ko po kung anong nagawa po ng aking anak. Tapos po, yun po, nung dumating na po ako doon, ay nakita ko po yung itsura niya. Gayon na lang, marami pong galos. Tapos, nanghihina, ma'am, putlang-putla. Batang yan, inano po ni pinagyayabog, tapos sinakal. Sakit na po. Anak ko. Hindi makapaniwala si Linda nang makita ang sinapit ng anak. Nangyari sa'yo, anak! Anak! Sobrang takot po, ma'am, at saka sobrang galit po, sama ng loob po sa kanya. Kasi po nagawa niya po yun sa amin. Ano ang nangyari sa batang si Chloe? At nasaan ang kaibigan niyang si Ana?